ang nalabag ng Vice Presidente kung mayroon man. Objection, Your Honor. Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Honor, this is still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Binanggit mo na maging ang ordinaryong tao ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Ano pa ang naging obserbasyon mo? Ayun na, totoo po yan mga pre, kasi nasanay po sila na itong mga DDS na to, nakikita nila kasi na ang kanilang amo na si Sara Duterte, pinagbantaan si PBBM, si Basti, nagbanta kay PBBM. Ngayon, itong mga maliliit na kutong lupang mga DDS na to, ginagaya po nila ngayon. Sino? Sino po yung ginagaya? Si Basti at Sara Duterte. Pati po itong mga maliliit na mga kulangot na mga DDS, pinagbabantaan po si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Ang tatanga. Oh? Shoutout po kay Maya Halili. Ayan. Good evening po, watching from Israel. Salamat po sa pakulay. Diba? So, naka-impluensya po itong pinaggagawa ni Sara Duterte. Diba? Naka-impluensya po. Na-impluensyahan yung kapwa niya tanga. Diba? Na magbanta-banta. Oo. Talagang pag sinabi ni Sara, sinusunod din. Ginagaya ng mga tanga. Ha? Akala nila cool na sila nun. Akala nila okay yung kanilang ginagawa pero hindi nila alam, nagmumukha silang tanga. O minsan pa nga, yung Mike Romero na sinundo ng NBI sa kanilang pamamahay, anong sabi ni Mike Romero? Headshot. Tapos may araw po sa ulo ng Pangulo. O ayun. Akala niya cool na siya nun. O ano nangyari? Sinundo ng NBI sa kanyang pamamahay. Ha? Oh. Na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Objection on the use of the word banta, Your Honor. Witness already used that word. Counsel is simply referring to the words used by the witness himself already at this time. Witness may answer. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po doon lamang po sa social media. Kita-kita natin, meron po mga panahon na nating pong Pangulo ay nasa isang event na live, meron po mga magko-comment na barilin na yan. Oh. Diba? May nagko-comment. Alam nyo kayo ingat-ingat kayo sa mga kino-comment nyo sa Facebook, sa YouTube, na nagsasalita yung Pangulo, na magsasabing barilin na yan. Hindi nyo ba alam, nang iilan sa inyo ay identified na po ng NBI. Di nyo lang alam yun. Ang ina nyo, yung NBI, nakatutok yan sa comment section kung sino yung nagbabanta sa Pangulo. Pag may nangyari sa Pangulo doon sa event na yon, at ikaw yung nagbanta, yari ka. Oo, may kalalagyan ka talaga. Diba? Akala nyo, comment lang, okay lang. Ege. Sa kakatanggol nyo kay Sara, buhay nyo yung masisira. Diba? Sige lang, galingan nyo lang. O, binibigyan ko na kayo ng idea. Hindi pwedeng, nagko-comment kayo dyan, wala lang, hindi pwedeng wala lang. Nagbanta kayo, hindi pwedeng wala lang. Ha? NBI po nakatutok dyan sa mga comment, sa media, yung pag naka-live yung media, nakatutok po yan. Diba? Kaya akala nyo siguro walang nakabantay sa inyo, walang nakapansin sa inyo. Bobo. Oh, ito, pakinggan nyo yung sinasabi po ni Matibag po. Meron pong mga video na nakuha ang ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay isang bala lang to sa ulo ng presidente. So yan po yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force kaugnay pa rin ang inyong investigasyon sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo?
Malinaw po ang mandato ng Special Task Force at ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. At hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para po patayin ang ating Pangulo. Binanggit mo na bahagi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman, kung mayroon man, kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker? Sa ngayon po, ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads natin pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest? Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng aking pong sinabi. Kaugnay pa rin ang binanggit mo na mayroon ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo? Respectfully, Mr. Presiding Officer, kinalulungkot ko po pero sa aking pong katatayuan bilang NBI Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan o pagkatao ng ating mga persons of interest na ito sapagkat gaya ng aking sinabi, this is a continuing and an open investigation po sa nangyari po na pagpunta sa pagpatay sa ating Pangulo. Mr. Witness, matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino ang taong kinausap ng Vice Presidente. As a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din kaugnay ng pagkakakilanlan ng taong kinausap ng Presidente. Ano ang dahilan, kung mayroon man? Bakit mo sinasabi, Vice President? Bakit mo sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo? Alam po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay makukompromiso po ang ating investigasyon. At may lalagay po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground. Masingit ko lang. Alam ko kasali din yung sinabi ni Basti na ganito. Kailangan natin ng ulo ni Bongbong Marcos! Barbie! Barbie ka talaga. Sana po, isa po yun sa pukusan po, no? Sa impeachment ni Sara Duterte at madamay po si Basti sa gagawin nilang investigasyon. At sana, no? Kapag napatunayan po na talagang ginawa ni Basti yon yung statements po na yon, sana po, no? Makasuhan po si Basti. Kasi hindi po, pangit po yung ganun. Di ba? Na kailangan mo yung ulo ng Pangulo. Basti, nabuang ka na ba? Ha? Ulo ng Pangulo daw kailangan. So, di mo, alam mo, tanga ka rin, Basti. Di mo pinag-isipan na yung mga pinagsasabi mo na yan, maaari ding magamit laban sa'yo. Di ba? Oh, para lang magmukha kang cool at matapang, sasabihin mo yon. And then, pag nakahiga ka na, sabihin mo siguro sa sarili mo, tangina, bakit ko sinabi yun? Oo, tangina, tanga ko talaga, no? Oo, bakit ko sinabi yun? Buisit talaga itong sarili ko, eh. Hindi rin nag-iisip, kailangan natin ang ulo
Ang ulo ni Bongbong Marcos, sabi ng mga DDS, tatanga talaga mga bobo. Hindi talaga nag-iisip. Ay, nako po. So, ito na mga pre, tuloy po natin to. Na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po rito na yung pong aming capability to have successful operation ay makompromiso sapagkat maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming pong mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code na kung ang isa pong information ay confidential, secret, or top secret, eh hindi po ito pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa Freedom of Information under po sa Memorandum Order number 15 po ng ating pong Pangulo. Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Baguhin ko yung tanong, anong pagkakataon kung meron man na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo? Alam po ninyo, kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Subalit ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Katunayan po, nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ano Your Honor, yung please. mga... Council correspondent is Your recognized. Honor, considering already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor? Actually, I'm about to I'm do so as soon as the council for the lead Your council Your winds Honor, up. I'm about to conclude. As soon as the direct examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay, council? Okay, Your Honor. Council may proceed. Witness may answer. Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina? Ito po yung patuloy na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan. Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat, iyan ba ay bahagi ng mga papel na iyong ipinapakita? Kasama na po ito. Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente kung mayroon man? Objection, Your Honor. Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Objection. Honor, this is still part of the investigation. Matinding tanong yun pakinggan nyo Kasama na po ito. Pakinggan nyo. Mr. Witness, I'm about to conclude. Ano ang nalabag ng Vice Presidente kung mayroon man? Objection, Your Honor. Objection agad Kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Objection. Honor, this is still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law, and as admitted by the witness himself, the investigation is ongoing unless he has concluded it already. Kindly rephrase, counsel. I have no further question, Your Honor. Ano ba yung nalabag ng Vice Presidente? Comment nyo nga dyan. Alam ko, memorize nyo eh. Yung iba, diba, ang dami! Ang dami pong nalabag. Oo, pero ang pinag-uusapan po dito, mga pre, is yung, alam mo yun, seryoso po ito eh. Yung pagbabanta po sa buhay ng 3 tao, diba? Oo. At nakakahiya lang na mismong Vice President pa talaga ang gumawa, no? Ng mga salitang yun. Na na-adapt naman po ng mga kabataan, 'di ba? Kasi nga idol daw si Sara eh. Kay bobo daw eh. Ina-idolize nila yung bobo. Alam nyo, samantalahin nyo na sana. Kung mag-a-idolize man po kayo ng tao, sana yung may utak. Wag po yung bobo. Kasi kung bobo po yung i-idolize nyo, imbis pangat yung utak nyo, wala na. Ay magiging basura na yung pag-iisip nyo. Magiging bobo din po kayo. Parang sa klase lang, parang sasamahan mo yung matalino, magiging matalino ka rin. Sasama ka sa mahilig mag-inom, magiging lasenggo ka rin. Sasama ka sa mahilig sa cutting classes, magka-cut ka rin.
Ayan, ganun po yun. Sasama ka sa bobo, puro ingay sa school yung ginagawa, magiging maingay ka rin, ganun po. Ngayon, sumama ka kay Sara Duterte, inaidol mo siya, nagmukha ka rin tanga. Ganun lang po yan. So, matibay po yung mga talagang ebidensya po laban dito kay Sara Duterte. So, abang-abangan na lang po natin mga pre, no? Yung susunod pang mangyayari. Ayan. Oo, talagang kabang-abang po ito. At yun na nga mga pre, no? Ayan sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, naku, kalembangin nyo na po yan. Oo, para po maging updated po kayo sa mga uploads po natin dito sa ating YouTube po. Ayan. Sa mga bagong subscribers, sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Sa mga bagong subscribers, naku, maraming salamat po. At yun lang po muna yung ating video ngayon. At sa mga magre-replay po ng ating video, Team Replay, shoutout po sa inyo. Silent viewer, shoutout po sa inyo lahat dyan. Ayan